chapter 3. Colossians. Chapter 3, verse 15 to 17. Basahin ko sa English at mamaya sa Tagalog. Colossians chapter 3, verse 15 to 17. And let the peace of God rule in your heart, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Sa 15, hayaang maghari sa inyong mga puso ang kapayapaan ni Kristo. Para sa kapayapaang ito, kaya tinatawag kayo sa isang katawan. Maging mapagpasalamat kayo. Hayaang mamuhay ang salita ni Isa Almasi ng masagana sa inyo, buong karunungan, turuan at pagsabihan ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng salmo at himno at mga awiting spiritual. Umawit kayo ng may pasasalamat sa inyong mga puso para sa kaituhan. At ano man ang inyong ginagawa sa salita man o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Isa Almasi. Magpasalamat sa kaituhan sa pamamagitan niya. Dua tayo. Tuhan, salamat sa umaga ito. Salamat sa pribileyo na makapag-aral kayo sa iyong paraman, makapagpanggal kami sa iyong paraman sa iyong salita. Tuhan, patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan namin. Sa mga bagay po na hindi kaya ikaw namin, patawarin mo kami. At sa ngayon na oras sa pag-aral po namin sa iyong paraman, tulungan mo kami sa pamagitan ng butuhan ng Banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin, sa aming mga puso, sa aming mga utak, na maintindihan po sana namin ang iyong paraman sa pamagitan ng iyong pagtulong sa amin. Tulungan mo kami na hindi lang basta maintindihan namin yung salita, kung hindi i-apply namin sa aming sarili. Ito ang dalangin sa pangalan ni Isa na ito at Tagapagligtas. Amen. So, kung tingnan natin dito, this passage is about heart. Patungkol sa puso. Patungkol sa puso. Sinasabi dito, let the peace of God rule in your heart. Ang passage na ito he is not talking about physical organ, about muscle sa heart, but bagong nature, new nature. Because kung tingnan natin, until a person knows, Colossians chapter 3 verse 15-17, until a person knows Isa Almasi bilang kanyang tagapagligtas, he does not have ability to love God by himself. But once saved, he can choose what he will love. Pero kung ikaw ay ligtas na, makakapagpili ka kung sino ang mamahalin mo. That's why si Apostle Paul, nagsimula siya sa chapter na ito, if ye then be risen with Christ, sa verse 3, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. So, which are above? Where Christ seated on the right hand of God. Yung mga sinasabi niya dito, na lahat ng affliction natin, kailangan natin iset doon sa itaas. Not on the things on the earth. The relationship between a believer and the Lord is intended to be pleasurable and intimate relationship. Kasi yun man ang intended. He is not just saving you, but niligtas ka. Kung hindi, ang isa na intention, bakit niligtas ka ng Tuhan? Kasi gusto niya na ma-enjoy mo siya sa iyong buhay. That's why sa Apostle Paul, dinil niya ang mga ilang verses dito sa mga description patungkol sa puso ng isang almasihin. Nagpaparemind nito na ikaw ay anak ng Tuhan, pinatawad ka na niya,
minahal ka niya, and you are special, you are being set apart ng Tuhan. But unfortunately, maraming mga na sumasabi na sila ay mga sumasampalataya sa Tuhan, pero ang kanilang puso is napakalayo sa katotohanan. That's why we need to check our heart. Who rule our hearts? Sino ba ang nagro-rule sa ating mga puso? Apostle Paul tells us what our hearts ought to be like. Sa Apostle Paul, nagsabi siya sa atin, ano ba dapat ang puso natin? Number one, our hearts should be ruled by God's peace. Sino ba dapat ang mag-rule sa ating mga puso? Ang puso natin, dapat marule siya sa kapayapaan ng Tuhan. Verse 15, and let the peace of God rules in your heart, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. This is the fact. Ito ang katotohanan. Hatred, yung galit, tumutubo yan sa ating, nag-grow yan sa ating, sa buong sanlibutan. Even in our country. But, itong galit, itong hatred, dapat hindi ito ang manguna sa pamilya ng Tuhan. Sa mga pamilya, sa mga niligtas ng Tuhan. Because if we are ever going to be the light of the world, kung gusto natin maging liwanag, taga-reflect sa ilaw ni Isa Almasi, dapat tayo ng mga niligtas ng Tuhan, tayo ng mga almasihin, tayo ng mga sumusampalataya sa kay Isa Almasi, dapat nasa atin ang kapayapaan. It's a Jesus peace that's needed. Ang kapayapaan ni Isa Almasi ang kailangan natin. Kaya, ano sinabi ni Isa Almasi? Peace I leave with you. Yung kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang kapayapaan ibinigay ko sa inyo. Not as the world giveth, hindi ang mundo ang nagbigay, but I give it to you. Siya ang nagbigay. Si Isa Almasi ang nagbigay. That's why sinasabi niya, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kaya sinasabi niya, huwag kayong matakot. You have peace in me. Anong sinabi niya sa verse? Anong sinabi ni Isa Almasi? It's a special peace. Special ito na kapayapaan. Kasi sinabi niya, my peace, aking kapayapaan. Ang kaligtasan is peace with God. Ang kaligtasan ay kapayapaan dyan sa kay Tuhan. But this is the peace of God. But this peace is up to the believer. Pero itong kapayapaan, nasa mga mananampalataya din. Because everyone who is saved does not automatically enjoy this peace. Yung mga niligtas ng Tuhan, hindi automatically na-enjoy niya ang kapayapaan. Why? Because anong sabi dito? Sa verse na ito, sabi niya, let the peace. This is the command. Utos ito sa atin. Let the peace of God rule in your hearts. Utos na nagdidemand ng pagsunod. Peace is to be deciding factor in our life. Ang kapayapaan ay ang deciding factor sa ating buhay. You must decide if the peace of God is going to rule or not. Ikaw ang mag-decide kung ang kapayapaan ba ni Isa Almasi or ang Tuhan, yan ang mag-rule sa iyo or hindi. Kasi kung ang kapayapaan ni Isa Almasi ang hindi mag-rule sa iyo, you can be angry. Madali kang magalit, bitter ka, madali kang maging bitter sa iba. You are resentful and even vengeful. You can let the peace of God rule in your heart, and that's your decision. Kasi it's a command, let the rule, let the peace of God, ang kapayapaan ng Tuhan, hayaan nyo na ang kapayapaan ni Tuhan ang mag-rule. When trouble comes, you must decide, well, I let anger be in charge. Kung ang trouble darating, ikaw ang magdi-decide. Hayaan mo ba na ang galit ang mag-control sa iyo?
or ang kapayapaan ni Tuhan sa buhay mo. This is the reason God emphasizes this, that it is the only way to get along sa mga pamilya ng Tuhan. Ano sabi niya? To the which also ye are called into one body. Kasi hindi pwede na ang kamay makikipag-away sa paa. Ang ulo makikipag-away sa tainga. Lahat ng aspeto sa ating katawan ay organized and united. Ano ba ang gustong sabihin dito? Na lahat ng membro sa pamilya ng Tuhan dapat united in peace, together in unity. So, to dwell together in unity, the only way this can happen is if we allow the peace of God to rule in our hearts. This is the fact. If we have the peace of God in our hearts, we will be at peace with others sa pamilya ng Tuhan. Kaya nga pamilya, nag-iintindihan, nagmamahalan, nagdadamayan, hindi nag-aaway. We ought to be thankful for God's peace. That's why Apostle Paul tells us in verse 16 and 17, when our buckets, kung ang ating timba is puno sa kay Isa Almasi, ang ating buhay ay maliligo sa kapayapaan ni Tuhan. At yan ay pagpasalamat. Kasi ang nagro-rule sa atin ang kapayapaan ni Tuhan. Second, our hearts should be rich with the blood of Isa Almasi. Ang ating puso puno sa dugo ni Isa Almasi. Ating puso should be rich with the blood of Christ. Again, in verse 16, ano sabi niya? Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom. Again, mga kapatid, this was written to the church at Colossae. Have a choice. Sabi niya, let the word. If you want peace, let the word of Christ, ang parman ni Tuhan, ang mag-rule sa inyo. Maging mayaman sa inyo. Ang parman ni Tuhan does not naturally dwell within us. Dwell, ibig sabihin to be at home, to abide or dwell within. Because for the word of God, or ang parman ni Tuhan na manirahan sa atin, we must personally know kung sino siya. Hindi lang basta alam mo na mayroong Tuhan. You must know Him. Kailangan mong kilalanin. Kailangan mong piliin na ang parman ni Tuhan ang magiging guide mo sa iyong buhay. And in that, you have peace. And so according sa Apostle Paul, there is a definite relationship between sa knowledge sa parman ni Tuhan and our expression of worship. Sadly, itong knowledge patungkol sa parman sa ibang tao ay hindi na masyado siya applicable sa iba or hindi na masyadong ginagawa. That's why, ang mga amasihin ngayon, mga sumasampalataya sa kay Isa Almasi, walang peace, walang definite na magandang relasyon, fellowship dyan sa kay Tuhan because napakakunting panahon na lang ang pagbasa sa parman ni Tuhan. Napakakunti na lang. So, that's why if we base the rules of life in our feelings, perception, or what we think, madali lang tayo mawala. Kasi nakabase ang nagro-rule sa ating buhay sa ating feeling. Yung feeling natin, hindi siya stable. Because according sa philosophy, if it feels good, it must be right. Kung feeling mo is mabuti, yan ay tama. But that's a dangerous guide na susundin ng isang tao. Because our feeling, madali tayong paglaruan ng ating feeling. If something is wrong, it is wrong regardless of how we feel or what we think. That is true.
it's important that we don't deny or repress our feelings. Because we can learn to trust them, but what we can trust, always trust, is our interpretation of them. Because our feeling is not, hindi siya stable. And the only safe guide na dapat sundin ng isang tao, especially ng isang mananampalataya ni Salmasi, when it comes sa pag-rule, sa paghari sa buhay, ay ang pananalig niya sa kay Tuhan at sa parman ni Tuhan. Because yan ang pinaka sure and trustworthy na guide ng isang tao. So, ang parman ni Tuhan should be the heart of our existence. Maging sentro sa ating rason kung bakit nabuhay tayo. We draw direction from it, na ang parman ni Tuhan, yan ang direksyon sa ating buhay. Kasi kung wala tayong direksyon sa buhay, wala talaga tayong patutunguhan sa ating buhay. We should find our comfort and strength in it. Diyan tayo maghanap ng comfort at lakas, because even we are just a pilgrimage in this place. Kailangan hanapin natin ang comfort, ang ating lakas diyan sa Kanya. And it will help us to know the truth, recognize error, and provide answer sa mga mahirap na katanungan. How do we saturate ourselves with God's Word? Paano natin sinasaturate or paano natin sinasaturate, kinakalat itong parmanituhan sa ating buhay? Number one, we must know the message. Alamin natin ang mensahe. The person who is saturated by God's Word will never find us on their parman, sa kanilang kitab. And we must understand the message carefully. And we must apply the message practically. So, lastly, we should have a heart that longs to do everything sa pangalan ni Salmasi. Kailangan meron tayong puso na merong desire, merong longing, na gagawin natin ang lahat ng bagay sa pamagitan para sa pangalan ni Salmasi. Verse 17. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Isa Almasi, at magpasalamat sa kay Tuhan. Again, the believer must choose. Again, choose. It's also a command. Another command. Ibig sabihin, tinuruan tayo, inutusan tayo na susundin ang kanyang utos. Pero nasa atin yan. It's our choice. Hindi natin susundin or susundin natin. But, bilang isang anak ni Tuhan, our first choice is to obey. Sundin ang kanyang utos. This is all-encompassing. Paul is trying to cover all the bases when he says, na whatsoever you do in word or deeds. In other words, lahat ng bagay na gagawin mo possibly affect someone sa pamagitan ng pangalan ni Isa Almasi. Para sa pangalan ni Isa Almasi. Why? Because He is the one who redeemed us and filled the bucket of our hearts. Because si Isa Almasi ang nagtubo sa atin at siya ang nagpuno sa timba sa ating mga puso. And if He is filling our hearts, then we ought to be running over with Him. So, and His name is also authority. Ang pangalan ni Salmasi ay autoridad. Ang sabi niya, whatsoever you do in word or deed, do all in the name. Gawin mo yan sa pangalan ni Salmasi. Giving thanks to God and the Father by Him. Because that's a very important principle, because ang pangalan ni Salmasi may autoridad. May autoridad. So, and it is a great privilege also to be able to call on the name. Privilege din sa atin na makapagtawag sa Kanya. But it also a great responsibility. Calling on Him, ang pagtawag sa Kanya, means that we represent Him. Tayo ang representante niya. Kaya anong sabi ng Apostle Paul? Everything we do
dapat reflection sa kay Isa Almasi. And then, giving thanks to God and the Father by Him, a heart that is right with God is a thankful heart. Ang puso na tama dyan sa kay Tuhan ay thankful talaga na puso. So, for conclusion, let me ask you a simple question. How's your heart today? Kumusta ang ating mga puso dyan sa kay Tuhan? Kumusta ang ating puso? Is it ruled by God's peace? Is it rich with the Word? Or do you seek to do all the name sa pangalan ni Isa Almasi? It's the condition of your heart that matters. Napaka-importante ang condition sa ating puso. Kung sino ang naghari sa ating puso. Magtayong lahat, please. Pray tayo. Dear loving and holy Father, salamat po sa iyong parman. Salamat po sa umaga nito. Salamat po sa pagturo sa amin. Tuhan, maraming beses na sa aming buhay. Kahit ikaw ang aming tagapagligtas, hindi ka ang pinaparul sa amin. Hindi ikaw ang pinaparul sa amin, but our decisions, our feelings, our choices ang nagiging nag-rule sa amin. Kaya Tuhan, patawarin mo kami. Tuhan, salamat sa iyong parman. Naway ikaw po ang maghari sa bawat puso namin. Ikaw po ang mamuna sa bawat puso namin so that we have peace na makikita lang sa iyo. Tulungan mo kami sa aming mga buhay na ikaw po ang sentro, ikaw po ang ipo-point sa lahat ng gagawin namin. Salamat po sa araw na ito. Ikaw po ang pinupuji namin. Ito pong dalangin sa pangalan ni Isa Almasi namin ito ang tagapagligtas. Amen. Live. Live pa. Let's go na. Let's go. Ito na,